Salamat at magandang gabi sa inyo. Okay. So, doon sa mga previous videos na in-upload namin, may mga natatandaan akong tanong. At meron akong isang tanong na sinagot kasi ang comment niya napakasimple lang. Nakalagay, boring. Well, para po doon sa mga tao na inaantay ninyo ay yung kalabugan system, yung takutang takbuhan, boring po talaga yung video ni Ed Caluwag kasi we're into finding evidences. Hindi po kami katulad nung nasa iba na kalabugan yung gusto nila. So hindi po yun yung aming goal. No? Ang goal po namin is makakuha ng evidence. At the same time, malaman yung mga nangyayari doon sa certain place. Okay? Tapos, actually nanonood ako doon sa sa video ni Sir Bungo, magkaibigan naman po kami sa meron akong napansin doon kasi it's all about yung tungkol doon sa duwende. Ang sabi yata ngayon, ah, pag pumunta ako doon, saka palang aalis yung duwende. Wala, actually, sir, kung kanina mong video yun, wala namang problema po doon sa pagpunta doon sa lugar. So, Mindanao lang naman po yan. Mararating na lang po yan. Ang maganda lang, before we do that, dapat meron tayong malinaw na usapan. Una, paklaruhin muna natin na pag dumating ako doon, talagang hindi aalis yung duwende, no? Kasi ang sabi niyo, so umaalis yung duwende. So kami po ay magpapagod, gagastos, at siyempre mag-investigate. Yun naman yung yung punto po, baka sabihin niyo, hindi ako naniniwala sa duwende. Naniniwala ako at a certain level, at a certain point. Hindi lang ako naniniwala dun sa mga napanood ko kasi it's very obvious po na merong tampering, merong mga anomalya. Una-una, uh, yung tungkol dun sa salita. Isang point po, ito po, kayo na yung mag-isip hindi na, huwag na ako kasi this is just my point. Una, yung duwende, pag nakikipag-usap doon sa nagbablog, ay parang chipmunks yung salita. Inaudible, hindi siya maintindihan. Pero, kaya niya kumanta ng English. Kaya niya kumanta ng happy birthday. So, what's the difference between that language? Ano po ang pagkakaiba? Kung kaya mong kumanta ng English, mas kaya mong magsalita ng Tagalog. Well, actually, sila ay, elementals are multilingual. Kasi higher entity yan eh. Mataas yung kanilang una-una, technology nila, iba. Pangalawa, mataas yung kanilang intelligence. Ngayon, hindi naman po ako against sa duwende. No? Hindi ako against kasi yung bata ako, yan yung unang-una kong nakita when I was, I think, mga 8 years old. Pag iniiwanan ako ng nanay ko, yung likod namin may bukid. May tanim na mga palay. So doon sa taniman ng palay, nakakita ako ng isang bata habang kumakain ako ng banana cue. Nakakita ako ng isang bata. Ah, maliit siya. Actually, yung size niya, maliit lang. Parang halos mga ganyan siguro. Ganyan siguro yung nakita ko. Nakatungtong siya dun sa malapit dun sa pinakagitna ng malaking ah yung ng palay. Nakatungtong siya doon. Tapos tinatawag niya ako. Tapos actually yung unang niya is yung parang ganon. And then nung nakita ko na siya, tinatawag niya ako, pinakawayan niya ako. And then with the gesture na parang humihingi siya, sabi ko, halika dito. Kasi inaalo ko na siya ng banana ko. Tapos,
Actually, audible yung salita eh. Yung sabi ko, nung binibigay ko, sabi niya, ayaw. Sabi niya, ayaw. So, by then, natatandaan ko, nakakausap po sila ng hindi yung parang chipmunks. Okay, well, baka mamaya sabihin is ganito. Eh, kasi ano sila eh, telepathic magsalita. Telepathic, yes, pwede naman. Pero kung ito ay personal na nakipag-usap sa'yo, magkakaintindihan kayo. Especially kung kaharap mo, parang tao din naman. Tapos, hey, paano makapag-communicate? Yes, nasagot ko na po. Ayun. Nakikipag-interact ba sila ng audible? Yes, nakikipag-interact sila ng audible language. Maintindihan mo talaga. Hindi yung parang gano'n naman. Na nasalita ng parang chipmunks pero i-interpret ng tao doon sa lingwahe natin. Bakit hindi pwedeng sila yung mismo magsalita? Pwede naman, naintindihan naman. Well, ang dami pong kasaysayan na even yung mga engkanto is nag-aaral, uma-attend ng klase. There was this seminar in UP na umattend ako before. Ano? So doon sa kwentuhan namin is yung may mga estudyante doon sa lugar, sa school, na bigla na lang nawawala pag dumaan sa puno. Pero madalang nilang nakita yun. So may mga ganung kwento. And I doubt na nagluluko lang yung mga nandoon kasi uh, we were attending a seminar. No? The seminar is all about mysticism. So hindi ito biruan na kwentuhan kasi it was during a serious seminar yung kwentuhan. No? Kaya nagtataka ako paano doon sa mga kwento nila pala, eh, kung hindi audible ang salita ng isang elemento, paano siya attend ng klase? Okay? Tapos baka sasabihin naman, eh kasi duwende naman yun. Duwende or not, audible po yung salita nila, maintindihan, mauunawaan. Hindi siya chipmunks. Ang alam ko na ganun ay yung mga chipmunks. Okay. Nakakapag-predict ba sila ng future? No? Well, iba po kasi yung dimension nila, no? Iba yung timeline nila, iba yung timeline natin, iba yung dimension nila, iba yung dimension natin. So, ang sa kanila is yung sa kanila mismo future, pero kung sa tao, I would say they could have an advanced knowledge. Pero hindi ko pwedeng sabihin na yung mismo future, yung mismo panasagot nila. Pwede kang magtanong sa kanila about certain things, pero hindi yung totally i-predict nila. Kaya ba nilang magbigay ng information about sa isang tao? Okay. Ito pa na-mention pa niya yung pangalan ko. Ito bang si Ed Calua? And then you ask me po yung blend ng personal. Actually ganito. Kaya kanilang basahin sa iyong personalidad. Kaya nilang basahin yan. Pero at a certain point na kung kayo nag-uusap, no? Pero yung bigla-bigla na lang magsasalita na ganun, hindi po ganun. Hindi naman po chismosa yung mga yan. Meron silang sariling meron silang sariling lugar. Pero silang sariling mundo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nakakachismis sila sa lahat ng kaganapan. Aware ba sila sa nangyayari sa social media? May way ba sila na makakuha ng info sa mga pinapost online? Well, yun nga po yung sinasabi ko. No? Actually, hindi naman po sila ganun klase. Yung mga entities na yan, mga elementals po, they were created dun sa kanilang mga yung mga sarili silang buhay. Hindi, never akong nakapalita ng chismosa ng mga ganyan. Tapos, parang napaka-awkward kasi na duwende pa yung magchichismis sa'yo. Ang dami namang mga chismosa sa social media. Bakit sa duwende pa ikaw kukuha ng informasyon? Para Para sabihin na totoo. So balikan natin yung kwento, no?
Kasi kaya lang naman po ako na ano, kasi baka sabihin hindi ako sumasagot. Ay sabi kasi, hindi raw ako sumasagot. Hanggat hindi ako sumasagot, hanggat hindi ko sinasabing pupunta ako, eh, hindi aalis yung duwende. So, hindi naman pala aalis. So, iyan niyo sir, maghintay lang po kayo. So, wala naman pong problema doon sa biyahe. Yung biyahe, pagod lang ang katapat niyan. Pero ang mahalaga po, yung pagdating namin, yung may mapapatunayan. Kasi hindi naman po para sa akin ito, no? Kasi kung ako lang yung pipilitin yung maniwala, naniniwala ako sa duwende. Hindi lang ako naniniwala doon sa mga napapanood ko sa video. Kasi it's against my belief. Hindi po yun yung paniniwala ko tungkol sa kanila. So, meron na namang magre-react. Siyempre, sabihin nila, paniwala mo yan, paniwala mo. Di wala naman po problema doon kasi ganito. Ang claim kasi is, every time na pumupunta yung nagbablog doon sa lugar, nakakausap niya. So, ibig sabihin, pag dumating kami doon, nakakausap pa rin. Kasi kilala ka Parang ganito lang yan. Yung bang aso, kung ikaw ang amo ng aso, pag may ibang tao ba hindi lalapit sa'yo? Lalapit pa rin naman yan. Very impossible na hindi lalapit yan. Kasi may recognition yan. Nare-recognize ka nila. Especially kung sinasabi mo doon yung territory nila, doon sila nagpaparamdam, doon sila nagpapakita. Bakit hindi sila lalapit? Lalapit yan. And then, mamaya, hindi pwede kasi may mission. Bakit naman kung kailan may tao sa may mission? Ano ba yan? Well, sabihin mo, kasi utos ng hari. Utos ng hari. O sige, ganito yung gawin natin. Pwede naman maghintay. Sige, ilang araw, kung talagang darating, darating. Pero, wag po kayong mag-alala doon sa punto na baka hindi ko makausap o hindi ko makita. Pwede ko naman pong tawagin. So kung paano nyo siya tinatawag, kung ano man yung alam ninyong pagtawag, meron din naman po akong way kung paano tumawag ng mga ganyan. So, wala tayong argumento po doon. So, hindi pwedeng sabihin na wala kasi umalis. Matatawag naman po yan Kasi dimensions lang naman yung pagitan Ako naman po yung magpe-perform ng ritual para tawagin, hindi naman po kayo. So, ang mahalaga, may mapatunayan tayo. Kasi marami po talaga ang taong naniniwala sa ganyan. Kaya lang, kung bibigyan natin sila ng false belief, yun po yung medyo dangerous. Kasi yung iba nagagalit Nagagalit sila kasi bakit mo nilalait yung duwende? Hindi po nilalait yung duwende kasi kung totoo naman yan totoong meron. Totoo pong meron yun. Totoong nag-e-exist yan. Ang problema lang, totoo ba yung nasa video na nag-e-exist? Hindi naman yung usapin hindi naman yung elemento mismo ang usapin. Napakasimple lang po. So, hayaan nyo sir. At yun po yung request ninyo na pumunta ako. Pupunta po ako, walang problema. Halos dulo nga po ng Mindanao, narating ko. Yung pa kayang lugar lang ninyo. Mararating ko at mararating yan. So, kung sasabihin naman, hindi na namin sagot kapag magulo dito, ma-ambush kayo. Wala naman po kayong sagutin talaga. Kasi once we decide, kami na po bahala sa security namin, sa seguridad namin. Kami na bahala. Pwede naman makapag-coordinate sa mayor, pwede naman makapag-coordinate sa PNP nila, sa AOP nila, pwede naman po yun. Wala namang problema doon. So, basta ang mahalaga, dadating kami, mag-investigate, papatunayan. Yun lang po. Kasi yun naman yung goal ng aming vlog. So, kung mag-vlog kayo sa inyo, okay lang. Mag-vlog po kayo sa inyo. Pero, pagbanggain lang po natin ito. Doon lang tayo sa totoo. Okay?